yung mga inumin na mention nyo na, no? Ilang Opo. litro ng tubig ang iniinom niya araw-araw? Opo, 48 liters po. 48? Ang dami, Minsan po lumalabas pa. Opo, lumalampas pa. Wow. Opo. Kasi po yung isa kong baka ng anak, 588 kilos siya. Talagang 48 liters siya kung uminom. Oh. Opo. Ano pang management niyo, ma'am, sa baka? Ay di, ang mas maganda po kasi sa baka, wag bukod sa confine na ganyan. Semi-confined to, no? Opo. Semi-confined. Opo. Confined, oh. Pag po nasa milking line, ang ginagawa ko po, dinadala ko doon sa looping area. Hinahayaan ko po siya mga doon sa mga damong pwedeng, yan katulad po ito, pwede yan, Mombasa yan. Pwede po yan, Mombasa yan, di po yan Napier. Mombasa to. Opo, pwede po yan kainin nila. Nilalagay ko po yan, tapos bago ako umalis ng 8 o'clock, ilalagay ko sa ilalim ng puno, may tinabas naman ako doon na Napier, gano'n naman, Napier naman. Opo, yun yung nakabunton sir na yun. Doon. Opo, nakalagay na doon para mas makoconsume talaga nila yung pangangailangan nila. Yung po Ilang yun, klaseng damo ang kinakain ng mga baka? Sa akin po, ay at least 4 araw-araw. Apat. May Napier. malunggay leaves pa po malunggay leaves. Kita niyo po, lagi na-harvest Opo, tama po. Sadya nagpatanim po ako niyan para sa harvest sa mga milking. Okay. Yan po yung pantulong. Malunggay leaves, Napier, Mombasa, at saka yung kanina. Opo, mulatuto. Nandun po yung mulatuto. Yun, yung mababang yun, malapit sa bisiro. Basin. Ito po, ito. Mulatuto po ito. Yan. Yan, ito. Yan din yung nakita natin doon sa Ay, di kabila pa po, kanina. signal grass po yun. Signal grass Tinamapot, yun. iba. So, kinakain din to. Opo, mostly po. Yan po yun. Meron pa po kami kasaba leaves nandun sa mga nasa milking line po yun. Kasaba leaves, Opo, kinakain din. balinghoy po. Para po sa mga nanganak po yun. Mas maganda. Opo. Assorted po yan. Tsaka po yung ganyang ipil-ipil. Madami po ako niya nasa Pati unan doon sa dulo. ipil-ipil. Tsaka indigo pera. Nandun po. Ang dami, Ano Opo. yan? Alternate? Opo. Kailangan po araw-araw. Hindi po iba. pwedeng yun ng yun. Opo. Kasi labas na po kami ng 4 o'clock. Oh. Sanay na po ang katawan namin. Kailangan may preparation para po doon. Nasa milking line lang naman po ang ganun eh. Opo. Yung nasa milking Para line ma-maintain po yung production ng gatas. Consistent po ba? Yung po yun. So, mahaba itong Opo, kasama amin niyo pa na po yan? itong may Napier na yung mataas. Sa inyo rin yan? Opo. Hanggang doon po yung sa dulo. Yan lang pas. Ito nga lang po nawala sa aming pamilya eh. Yun lang talaga. Opo. Sayang Ay wala naman po ako 1.3. Kung yun po ay 130 pesos, pwede ko pong ipangutang. Ay 1.3 million po. Ay kahit po ako magpagulong-gulong. Ay naku sir, ay talagang tabi po. Ay wala pong pagkukunan. Sayang Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the thanks button. Mag-subscribe na sa Pinoy How To YouTube channel. Oh, Napier ang laman. Napier po, opo. Kaya sir, sabi ko sa'yo, tingnan mo to. Mm. Kaya ng 11 heads. Oh. Wala pang 500 square meters, sir, yan. Kaya iba kung signal grass. Kaya umayaw ako sa signal grass at saka sa mulatuto. Dahil sir, talo ako. Kasi ang dami kong papakainin. Oo. Kukulangin sila. Kukulangin. Opo, tamo po yung area ng to. 2 days po namin yan, damo. Kahapon po at ngayon, panghapunan ito. Mamaya hakutin, panghapunan. Ayan. Opo, so okay lang hapunan. na medyo matuyo konti. Mas maganda po yung ganyan. Hindi po yung fresh na fresh sa mga gatasan. Mas gusto po. Pakita mo, King. Opo. Panghapunan yan, po namin yan. Greenhouse cut lang kanina. Kahapon po, ng hapon. Opo. Para po sa hapunan So pwede ngayon. pala, Napier, intercrop pa sa saging. Opo, saging po. Para, yan, tordan po ito. Oo. Hindi lang po siya nagaganda kasi nga po, pinapakain din po namin ang katawan ng saging sa baka pag kulang po sa lalo na pag sunny season. Napakagaling po niyang alternate na pakain. Oh, kahit hindi pa namunga. Opo, wala pong bunga, yung bunga po yung atin. At di, opo, tama po.
Tinan mo sir, galing. hindi na ako kita dyan. Kaya Oo. inuuna muna namin i-grass cut Dito. itong una. Opo. So bago ka makarating doon, ito tumutubo na naman. Opo, sir, kaya walang katapusan. Kumbaga, sisipagan mo lang ang damo pagka-harvest. Kaya po, sabi nga, kahit maliit lang yung lupa mo, pwede kang mag-alaga ng ilang dairy animals. Yung nga po kasamahan namin talagang, as in, wala talagang ano. Ay, tamo po nga't may mga nabibili na Ay, rin yung mga lupa. damo na nasa ilalim. Ah, maganda po yan. Oo. Yan po yung mga vines. Oh, kinakain din yan. Napakaganda po makapagpagatas niyan. Anong pangalan? Ano? Centrosema po yan. Mga centrosema po. Ano opo. yan? Tinanim nyo rin yan? Hindi po. Ano po yan? Tumutubo lang talaga? Opo, gawa po daw ng ibon. Opo, centrosema po. Maganda din po nakamix nga yan dyan. O di, ano, sabi nila kanina, yung mga prutas nyo, akala ng mga tao, Dala daw po dala daw ng ng ibon. din. Opo. Ito, ayaw nilang, dala ng ibon, ayaw nilang kunin. Ay, ano po yung bunga po niya? Yung nasa baybay bakod. Hina-harvest po nila. Nilalahok po yun sa mga feeds, yung buto. Oh? Opo, alam po ni Doc Palit siya magpo-produce ng feeds. Oh. Opo, yun po yung kulay black, yung gapong isinusupla dati nung araw sa Oo. yung dun po sa straw. Oo. Opo, yun po yun. Yung balatong-balatungan kung tawagin nila. Sir, ito po. Ito, pakita nga Ito po, natin. ito. Ito po, bunga po nito. Nabulaklak po ito ng violet. Ito. Opo, ito. Nabulaklak po ito ng violet. Parang balatong po ang ano nito, bunga. Oo. Yan, hina-harvest po nila yan, lahat ng baybay bakod. Oh. Opo. So tingnan mo, kahit damo-damo, may May ano talaga, pakinabang may po siya. pakinabang. Opo. Sa masipag lang po at masinop. Oo. Opo, totoo po yun. Sa masipag at masinop, Opo. may pakinabang ang damo. Opo, totoo po yun. Yan. Tapos sir, ganyan ang aming hanap buhay Ang dami dito. nating natutunan kay Ma'am Jem. Isa pong maliit na magagatas na nasa kabukiran. Anong pangalan ng farm niyo, Ma'am Jem? JG Win Farm po. JG Win Farm. Winreal po kasi ang pangalan ng anak ko. Winreal, opo. JJ Opo. Win Ako- Farm. Yung J po ay from J. Yung G po ay Gemma. Tapos yung Win from my son, Winreal. Okay. So marami pang nakatira dyan sa looban. Sa Pulooban. Dito po, opo. Doon. Yung kapatid ko po sa Padulo. Opo. Iba naman po ang nature ng negosyo niyon. Hindi siya tumagal sa ganitong dairy. Nag-ano din po siya nag-invest din po siya. Oh. Sa likuran ko, ang problema, hindi siya hands-on kasi meron po siyang multipurpose dyan sa unahan, tsaka rice mill. Oo. Hindi- Mas effective sa kanya. Ay, yan. opo, ay namamatay po yung mga baka. Magkano po ho na? 60 to 70,000 per head. Mm. Ay di hindi rin po nga kaig eh. Ma'am Jem, Po. ano ang sekreto para ikaw ay umunlad sa dairy cattle farming? Sir, ang sa akin po yung pagtsatsaga, Mm. yung pagiging mapagbigay sa kapwa, yung pagtulong, Mm. yun po yung the best. At yung kung ano lang yung kaya mo, yun lang yung Gawin mo. huwag kang mangarap ng napakataas. Basta lagi tayo nakatungtong sa lupa. Parang ganun lagi lang may pakumbaba. Laging ganun po. Yun po lang yung naging hagdanan ko. Para kahit pa paano makaraos sa buhay. Oo. Bakit mahirap ba talaga kayo nung araw? Kasi po ay grade 3 pa lang ako nawala ang aking ama. May dalawa pa akong kasunod. Oo. Kami 6 noon. Ang yung eldest sister ko noong time na yun ay 18 years old. Oo. So, sa tulong din po ng pamilya ng aking ina sa bayan sa Candelaria, tinulungan nila kami para makaraos sa buhay. Mm. Siyempre po, big family kasi yung nanay ko. Hindi nyo natatanong, 19 na magkakapatid sila. Kaya lang matatandang dalaga. Kasi sila din yung sumuporta sa amin para makapag-aral. Bagamat ako'y scholar, kaya lang, scholar pero talagang i-maintain mo yung grades. Mm. Kaya po yung naging ko sa sarili ko, kailangan kahit paano makaahon kami na yung hindi po ba katulad na talagang sabi nga ay maiba-iba yung buhay. Huwag lumampas ng pagkain 3 beses, yung mga ganun. Kaya yun po, sabi ko kung sakaling magpapamilya ako, kailangan huwag mararanasan yung mga buhay na hirap nung araw. Ayun po, kahit sabi nga, nananatili kaming farmer, pero ganun pa man, ang mahalaga, walang sakit. Yan, the best yan, pagiging healthy ng pamilya. Isa na po yung pinagpapasalamat ko at continuous na rin po ang paggagatas namin dahil may milk feeding sa tulong din po ng National Dairy Authority. Kaya po, kumbaga, napakasimple ng buhay namin dito sa bukid. Kumbaga,
makaraos kami ng pang-araw-araw naming pangangailangan, okay na po sa amin yun. At kami sama-samang pamilya. Okay na po yun. Ba't iisa anak niyo? Sapagkat po, may edad na po nakapag-asawa dahil nga po breadwinner po ako nung araw. Mas Nag-ano ka muna sa tinulungan pamilya? ko muna ang pamilya ko, mga kapatid ko. Kumusta yung mga kapatid niyo ngayon? Okay naman po, yung Tinulungan youngest ko pong tinulungan mag-aral, nasa New Zealand na po siya. siya 14 years na po siya doon. May pamilya na rin. Hanggang na-invite na nga po niya yung nanay ko doon. Opo. Ma'am Gemma, anong pwede mong message din sa mga nanonood sa atin? Para ma-encourage din ba sila na tularan ka? Kasi po ang pagiging isang mahirap, hindi naman po sagabal para makaahon tayo sa buhay. Kumbaga yung pagtsatsaga po natin, pagsisikap natin at may takot tayo sa Diyos, yung the best. At lagi tayong magdadasal na lagi na yung mga tao nasa paligid, lagi natin na laging handang tumulong sa atin. Huwag nating sayangin yung mga opportunity na may mga tumutulong sa atin para maabot natin yung mga pangarap natin sa buhay. Okay, thank you Ma'am Gemma. Ay, wala po ngayon. Parang naiiyak na. Hindi po, naalala ko lang ang buhay ko. Naalala mo? Ano bang pag naiiyak ka pag naalala mo? Hindi po, syempre ang hirap ng buhay namin maggatas kasi kahit po may bagyo, gagatas kami, mababasa kami, nakakailang beses kami maligo kasi basa ng ulan. Ganun po kahirap ang maggatas kasi kami hands-on. Bagamat meron kami pong on-call na nakakatulong sa farm, pero iba po yung nakatutok ka talaga kasi syempre po, yung pinupuhunan po namin dyan, syempre, ay kumbaga po, ay galing po sa pawis na pinaghirapan po talaga. Kaya kumbaga ay kailangan pong tutukan para kumita. Ba't ako? Yan po, yung buksan niyo po. Ma'am, mali ka dito, Sige magkawentuhan po, tayo. ako po ay sawa na niya kasi lagi po ako nagpapa-order. Kasi doon sa office ng husband. Doc, ang dami, doon na document ko nga na doon sa mga cellphone ko during kasi na may pa-order. Inaano ko, mahaba ka, mula sa gatas. Mahaba ka. Si Ma'am Bella nagturo po. Ito, anong pangalan nito? Milk Ogel po, NDA po ang nagturo niyan. Milk Wala pong Ogel. tubig yung panay gatas ng baka, opo. Sarap. Mas masarap po siya kung ilalagay sa freezer. Pag Kainin parang ko lang po siya nag-ice ginawa. cream. Opo, masarap po siyang ice cream. Kaya po yan ay, kung niluluto ko po yan, low fire yan. Continuous po ang halo para hindi po siya maano. Ganyan po ang pagluluto kahit sa leche plan, pag babate, sabi ko, yung anak ko marunong. Tutoy, dali, tulungan ko, mas ano ka kasi bata ka pa, hindi ka papasmado. Sige, mami. Kasi sabi ko, kaysa bumili tayo ng electric, nga mami, katamaran ng electric. Ayan. Kaya pag may pa-order ako, sabi ko, sinong magbabati na yan? Sige. Pero buti nagde-develop ka na ng produkto kasi di ba? Dok, natuto kami nung pandemic. Pati husband ko dati. Dati hindi niya ginagawa to? Promise, hindi po. Basta lang mag-produce kami na mag-produce. Kasi siyempre, yun lang yung goal namin, mag-produce. Pero hindi na mabili ang gatas. Isip na isip kami kasi ang dami naming babayaran pakain ng baka kasi hindi naman akalain na gano'n. Nag-stock po kami ng pakain. At kasi nag-aanakan na ng mga baka. Aba, anong gagawin natin dito? Ayun, natuto kami. Tapos may mga ilan-ilan na kainan na bukas. Peram ng serving po. kutsara. Yun. Natuto ako, Dok. Yung mga tinuro dati ng NDA, hindi ko yung pinapansin po. Wala sa amin ni isa. Lahat natuto. Pati yung hapon, nag-yogurt. Yun lang hindi ko ginawa yung pag-yogurt po. Keso. Hindi ko rin po ginawa. Basta mas mabili po yan eh. Opo, nasa microwave po. 3 for 100. Ang bilis po niyan. Doon na lang po sa office ng husband ko, every other day, tapos gini-give away nila sa mga party. Kaya sabi ko, makakaraos tayo kasi yung gatas itapon ng itapon. Deliver namin. So, naka-cooler kami. Literal na tinatapon yung... Literal, Dok. Literal. Kasi di ba, stainless siya ng timba. Aalisin sa stainless na ng machine. Saan po namin dadalhin? Tapos may mga Wilkins na kami na pang-dispose na doon sa mga Wala na, Dok. Di ba minsan si Ma'am John na galing sa palkon, magdala ka, dali, meron ako sa freezer kayo ng baka na ginatasan, inadulong sa freezer na tira. Kaya pinadala ko yung kulay blue. Ma'am, yan po yun. Dalhin mo po yan. Sayang. Kasi gagatas uli kami mamayang hapon. Saan naman dadalhin? Hindi naman nabibili noon. Opo. Pero ngayon, ubos ng gatas niya. Ang wala po i-supply kami. Kailangan ngayon, po dapat... kulang na naman. Opo. 700 plus lang po kami a day. Dapat po ay
makapag-produce po kami ng 1,000 liters a day. Di po namin ma-meet ulit yung dati na hindi pa nagpa-pandemic. Dami po kasi nag-pull out ng share. Nag-alis sa dairy. Gawa po nga ng, yun po yung mas, hindi katulad namin mga mahihirap. Yung, kumbaga po mga seaman. Umayaw. Kumbaga, hindi daw pwedeng continuous ang pagpapasweldo nila na walang income kasi siyempre hindi sila hansong katulad namin. Hindi daw po nila kaya magtapon ng, ang tawag nila magtapon ng pera. Kasi magpapasweldo sila eh. Opo, 21,000 a month. Ay, saan daw po nila kukunin yun ay hindi nabibili. At tapos yung pakain pa ng baka, hindi naman pwedeng hindi po papakainin. Kaya ang dami po. Pero sa loob ng 22 years, ayun lang naman yung naging challenge mo sa market, di ba? Yun po. Natuto ako talagang natutong yun doon ka natutunan ko yung wag agad sumuko. Yung mga challenges na yan, kumbaga, makaka-overcome naman talaga lahat tayo dyan. Di po ba ganun naman? Hindi naman ibibigay sa atin kung hindi kaya. Laging ganun. Yun lang yung mga positive ko lang sa buhay. Ma'am, hindi natin napag-usapan. Magkano kinikita mo buwan-buwan? Nako, as of now po, ay break even po ako. Opo, as of now. Break even, pero break even. pero ang sweldo mo gaano kalaki? Ay, hindi po. Under minimum po kami. Under minimum. Kami po ay more on service. Hindi, di ba, negosyo So, dapat papasweldo mo yung sarili mo, di ba? Yun po yun, nasa stock po. Nasa heads of cows. Dito sa... Ay, opo, nasa heads of cows ko. Kasi nga po, sa ngayon po Pero nung hindi pa po nagpa-pandemic, talaga may percent kami. 30% sa sarili ko, sa husband ko yung 20%, 10% sa anak ko, lahat puntang bangko. Wow. Nakaganon po. Tapos yung 40%, yun po yung expenses namin para sa baka. Opo. Yun po yun. Kaya yung ROI ko maganda. Kaya yun po, kaya yun din. Malapit na yan. Sabi mo, problema mo na ulit yung... Ngayon, break-even na po Kumbaga, hindi katulad previously. Opo, break-even na ngayon. Opo, break-even. Totoo po, break-even ngayon. Okay. Opo, break-even. Sige. Kasi siyempre, temo po. Mga ilang buwan pa yan bago bumalik yung dati mo? Pag umalik na po itong aking 7 na dumalagang, yan. Sunod-sunod na po, nag-aanakan na po Yan, magsisimula na po. Yan, yun po yun. Kaya hindi ko naman po agad masabi, siyempre may buhay po ang ating mga alaga. Kaya, kumbaga, yung lang ngayon, yun po yun. Kaya nga sabi ko, as of now, Opo, yun po yung ganun. Opo. Accepted. Ako naman po ay hindi basta rin kasi sabi ko nga, ang pagkita naman po talaga, yung katotohanan talaga, yan po talaga. Andyan lang po yung, sabi nga financially wala po ako na sobra, pero yung stock po nandiyan sa paligid. Yun lang po yun. Di ba, Dok? Saka yung pagiging healthy namin. Ang taas rin kasi ng feeds. Opo. Taas. Totoo Ikaw, po Dok, yan. naapektuhan ka? Oo. Napilitan kang magtaas din? Dalawang taas na. Dalawang taas na po kami sa kanila. Pero hindi tumataas yung bigay nila sa amin. Yung gatas. Pa yung price increase ng milk, hindi po. Kaya nagsasuffer po kami. Tapos si Co-op wala. Bakit? Ba't hindi si ka Co-op magtaas? ever since walang kita sa bawat katulad naming dairy farmer sa gatas. Yun po ang katotohanan kasi ang kinukunan lang ni Co-op na markup ay consumer store. Tsaka yung aming store lang. loan. Yung po yun lang yun. Pero yung sa gatas po wala. Sa dividend lang po kami bumabawi. Nagle-less kami a year ng 10% sa dividend. Kasi 2 million a year. Yun. Tapos pinapagawa naman namin po ng mga building. Yun po yun. Kaya napaka-hirap para sa aming mga magagatas. Sa hirap ng trabaho na, Dok. Sabi nga, Dok, 5 pesos or 6 pesos na lang per liter ang kinikita namin ngayon. Dati, 15 pesos kinikita namin per liter. Yun, kaya kung nagli-liter kami ng 130 liters a day, ay maganda yun, times 15 a day. Bukod yung kita namin sa KKMI, di po ba, may katumbasyon. Kung ano yung production namin per day, meron din yun yung dividendo namin na binabalik ni KKMI within a year. Kaya lang, ngayon, sa KKMI lang kami nakadepende kasi nga po, hindi tumataas yung presyo ng gatas. Kasi hindi rin naman tumataas ang dinadalhan namin ng gatas. Kasi nga po, ang asukal ngayon tumaas na, lalo na paano pa kami makakapag-process? Pag nakikita ko nga yung FS, ang laki ng Talaga? Opo, ng expenses. Lahat Tapos ang tumataas. sugar pala may parang syntax. Oo. Kaya hirap din yung mga manufacturing. Kaya mas masarap pa po ang producer. Kasi yung sa raw mat lang naman po yan, kami nataas, pero
Sa bagay, kung i-compare po sa halaman, kasi ako yung nagpahalaman din nung araw. Anong halaman? Gulay? Opo, ampalaya, sitaw, ako po ang nangangapital. Oo. Palibasa po yung may lupa. Hindi pa po ako nagdi-dairy. Di yung lupa na ng lola ko, ng tiyahin ko. Yun, nirerentahan namin. Eh, di ako ang kapitalista. Di hindi, tapos pag Sabado at Linggo, di ako yung nag-harvest. Tulong lang pag-harvest. Talo din po ako. Nagbaboy din po ako. Talo din ako kasi noon, nagkasakit ang mga baboy. Wala din, lugi din ako. Nagkambing din ako, yung native din. Ang dami, halos nag-net ako. Inanuhan ko lahat. Nirentahan ko sa mga pinsan ko yan. Ayaw naman magparenta. Sabi niya, wag na, ito na lang kay lola yung rentahan. Dinirentahan ko sa lola namin. Ako po, di rin po ako. Kasi ninanakaw po ang kambing sa gabi. Kaya nalulugi po. Ako lalaki lagi ang kinukuha. Kaya yun, umayaw po ako. Kaya dito, sabi ko, huling baraha ko ng dairy animals na yan. Sabi ko, kaya po, ikinonvert ko lahat yung mga ano ko. Yan, nagsimula po talaga ako sa isa. Kaya yun po. Kaya sabi ko, nako, pag ito'y sumablay pa ako, parang ayoko na. Sabi ko, mag-opisina na lang ulit ako na full-time. Parang ganun. Yung nasa isip ko po noon na. Pero ngayon, tamo po, 22 years ako ng July. Pero sabi ko, nasa dairy business pa rin ako. Parang dairy life ko na po talaga. Hindi ko ipagpapalit. Andito na yung puso ko, andito yung buhay ko. Kahit sa ano ko, laging minumulat ko sa kanya, Tutoy, wag mong pababayaan yung gatasan kasi may edad na kami ni mami, ni daddy. Bakit mami? Eh para ikaw na yung mag-ano ng gatasan. Sabi, mami, may gatasan pa kaya pag lumaki. Ako yun lang din ang hindi ko alam kasi nga, syempre po, nako-commercialize na ang aming mga paligid. Kasi po, nagigising na yung mga mayayaman. Yung mga lupa nila. Tama po yung sa PLDT ngayon, yung may dipader. Lalo na pag kayo nakalampas din eh. Yung mga nag-retired po na sa government, bumibili po ng mga lupa dito. Mataas pa dyan sa amin yan ang kanilang pader. Dito sa ano, kalampas na ito. Kaya sa ganun ko, tamo nga naman. Tamo po yung kapatid ko sumuko sa pagdidairy. Mas makapital yun kaysa sa akin at ang asawa na naisiman. Eh hindi nga po hands-on. Ang nalulugi sa kanya, namamatay ng baka. Sabi ko, normal lang mamatay ng baka kasi may buhay, pero hindi halos lahat. Opo. Ang pagatasan, ang gatas po, dire-diretso ang presyo. Kumbaga, hindi katulad ng halaman, ang presyo, taas-baba. At tumama ka sa bunga, pero ang baba ng presyo. Pero ang gatas, andun yung presyo, basta may production ka. May bisiro ka pa, may inahin ka pa. Yun doon ang aming nagiging parang nagiging batayan namin na, ay tamo, kahit wala tayong gasino production, pero may inahin pa tayo. May bisiro pa andun tayo. Pa rin. Andun pa rin. Tapos, magbubuntis din ito. So, lahat po ng ano nyo, ng papunta lahat sa gatasan. Paano yung mga lalaki? For disposal po. Disposal. 3 months old. Katod po ng pan-dispose ko na yung ano yun? Pang-aalagaan nila o kakatayin nila? Ano po, kinakatay po nila. Nililit kakatayin yun. nila kaagad? Mas masarap daw po kasing katayin. Kasi yung nga, bata? Opo. Nililit yun po nila. Marami pong namimili dito. 180 pesos per kilo, live weight. Opo. Kaya po dito nag-aagawan. Mga anong timbang? 63, 65, 70, ganun po. Ayun, kita ka na rin doon. Opo naman. Oo. Opo. Kaya lang nalulungkot po kasi kami paglalaki. Sad to say po ha, kasi mas priority namin babae. Pinagpipinaltok nga po namin ng babae pag good na po yung gatas ng nanay. Kasi isang pasasalamat nyo, pinabimigay sa kapitbahay, sa kasamahan sa co-op, ganun po. Kasi yun naging goal ko, kasi sabi ng nanay ko, kasi nung nabubuhay pa siya, ganyan talaga, dapat yung pinagpapasalamat mo yung mga babae. Sabi siya nga naman, dahil sa isang baka po, bihirang umanak ng laging babae every year. Minsan po ako yung sa imported ko nga po na batch 13, 2 lang naging anak niyang babae sa 6 niyang anakan. 4 na sunod-sunod dok, panay lalaki. Kaya ni-retain ko yung babae, 2. Kaya sagot mo nga naman. Tapos may kasabihan sila, pag una daw pong anak at babae, hindi nire-retain. Ako, hindi ako naniwala doon. Sabi ko, bakit hindi re-retain? Yung babae nga, pasalamat na yung babae. Oo. Sabi, nagtatalo daw yung nanay at saka yung anak. Sabi ko, hindi. Basta may pananalig ka sa taas at talagang ganun talaga kung kaloob ay kaloob. Ako kasi po ganun kasi sabi ko, kung lagi kong ibebenta, mawawala naman po ako ng patuloy na pagkikitaan pang araw-araw. Kasi yun po yung hanap buhay namin talagang sabi, kuha na namin yung pagkain namin pang araw-araw. Dumalang sa pagkain, sapat na po yun para sa amin. Wala naman po kaming luho sa buhay at wala namang ipagluluho. Mga ganun. Saka wala kayong masyadong overhead, walang mga pinapasweldo masyado.
Wala po. Ano lang po, paayos po ng bako, tapos Oo. patabas po ng damo pag hindi kaya mag-grass cutter ng husband ko. Oo. Opo. Anong mas maganda, dairy o fattening? Ako po yung dairy. Dairy sa inyo. Kasi po yung dati nire-retain ko yung mga lalaki, so for fattening po yun. Ay, hindi po. 2 years ko bago ibenta. 70,000 o 50,000, 60,000 noong time na yon. Ano po? Ay, samantalang wala akong kita araw-araw. Samantalang ito, after 2 years, may biglang bibili. 85,000, ganun po. Saan pa yun? Tapos pag napaanak mo yun, may gatas pa ako, umaga't hapon, may kita ako, may bisiro pa ako, ay kung babae pa, mas lamang po ang dairy kaysa po patining. Sa experience ko po, ha? Kasi 2 years po pa bago ibenta ang bull. Oo. Opo. Pag junior bull, alangan. Babarating ka, pero ang babae ngayon, 55,000 hindi pa buntis. Ilang age lang po yun. Pag maganda yung management mo, 250 kilos, 55,000 na. Tamudok. Nasa pag-aalaga yun, sasabihin nila, 15 months, pwede nang maabot ng 300 kilos pag Holstein. Pero pag Jersey, mahirap. Hanggang 250 lang po talaga ang Jersey kalimitan. Sa akin po kasi yung mga Jersey ko talagang ganun lang, nagto-250 lang siya. Kaya po yung kabisado ko ng paggagatas. Pati mga breedable weight ay talagang po. Sa larangan po ngayon, kung bakit napakahirap na daw pong kumuha ngayon ng mga stocks ng ganyang gatas ang baka kasi nga po pamahal ng pamahal. Kami naman pinagpapasalamat kasi nga po, kaysa mangutang kami, pwede kami magbenta. At least Benta isa mo lang. para makabili ka. Opo. Wala naman po akong utang sa NDA, kaya anytime pwede ako magbenta. Yun lang po din ang kagandahan. Pero po yung pagod, sulit. Hindi mo mararamdaman. Katulad ko po, hindi ko nararamdaman yung pagod namin. Hindi namin nararamdaman kasi naisip namin, ay may pera Kasi tayo. mahal mo yung ginagawa mo. Yun po yun. Nandun yung willingness ko Nandun yung buhay ko. Ganun po talaga. Pero Dok, mas masarap pala yung mag-full time na lang ako. Parang ganun. Mas, kaya lang, naisip ko rin, kasi minamanage mo rin yung co-op. Yung co-op. may co-op pa doon, ay multi-purpose yun, ay may communal farm pa po. Saan ko nilalagay yung katawan ko, tas dito pa, Di sasabihin ma'am, ko. kung mag-full time ka dito, mapapalaki mo lalo to. Opo, magre-resign naman po ako sa co-op. Kaya lang wala akong makuha sila pang kahalili ko, kaya hindi rin ako makaalis agad. Pero Bait naman, no? plano na po Hindi namin aalis kasi walang kapalit. Ay, wala po. Babagsak din naman po kung iiwanan ko nang hindi po marunong din ang papalit. Yun din naman po yung sabi ng mga founder. Pati napakalaki ng tulong ng co-op sa Sa tao, lahat opo, sa lahat ng miyembro, tsaka sa lahat ng mga taga rito, financially po, sa loan, Talaga. ang liit ng percent, 15% per annum, imagine po yun. Pati sa pag-consolidate na ng gatas. Opo, kasi isa din po kami sa malaking naiambag na gatas mula sa planta para mai-process. Pero yung the other namin na primary, halos production lang ng isang member namin ang isang primary. Opo, wala pang 100 per primary per day. Yung iba kasi ay nanghihina na ang kalooban sa pagdidairy kasi nga daw po ay yung mga area po ang problema nila, nabibili daw ng mayayaman na mas mataas na price. Oh. Dito naman sa lugar namin, hindi dahilan kahit walang lupa. Masisipag po. Buong halos Calabarzon, dala sa sasakyan, naghahanap ng mga bakanting lote na tatabasing damo. Kaya bilib din ako sa mga samahan ko. Yung mga sumibol po ngayon, nako, sabi ko gagaling. Dala nila mga grass cutter nila. Nakakatuwa talaga ang NDA. Basta po dumaing kami sa NDA. Ang NDA, kumikilos talaga. Opo. Nakakatulong talaga. Opo. Sila po yung susulat kami na kami nagigipit, saan po kaya pwede kami magbenta ng hayop. Lalo't yung mga walang utang na miyembro namin, ang bilis po nila mag-response. May ganitong proyekto, o kaya nyo ba ganito, o yan. May PhilJEP ba kayo na ganito na? Opo, yan. Sige, mag-ipon kayo ng ganito, i-evaluate namin kung papasa. Pag pumasa po, pasalamat po kami. Kasi syempre, 80,000, ipagpaligay pong 80,000 gawa based on body score. Pero napakalaking tulong sa katulad naming mga liit na magagatas. Na within a month, magkaka 80,000 kami dahil dun sa aming alaga. Kasi kung dito lang po, bibili lang sa iyo, 50,000.
Oh? Opo. Kasi yung iba pong kasamahan namin na nagigipit lalo in case of hospitalization, talagang kumakapit po talaga na may namimili na ganun 50,000. Bawa po 2 months na lang, anak na, di 7 months pregnant. Opo, 50,000. Eh ngayon, wala naman po katulad namin, wala naman kaming kakayang makabili ng gayon. Eh di, nabebenta po. Kaya po, sabi nga, kung lahat po ng merong mga fund na pwedeng ma-absorb yung mga ganong, para hindi na lumabas, pwede po yun. Eh, kung merong ganong mga sistema, kaso yun ang wala. Para hindi na po lumabas. Para yung product, kasi minsan po, libangan lang nila, tapos kakatayin, pagkaanak, hindi na po dadami yung mga gatas. Eh kung dito din po, makakabili, dadami yung production namin, dadami din yung heads ng dairy animals. Kasi po pag nakatay na po ang ina, wala na. Wala na po. Paano pa yung dadami? Napakatagal. Ay 9 months pa uli. Bago uli magbuntis. Ay 18 months po bago tayo magpabuntis ng dumalaga. Kung sa edad po. Pero doon hindi ako naniniwala sa ganong edad. Ako may 15 months na nagbuntis, maganda din ang production niya. Siguro sabi ko baka sa lahi. Ba yung gatas na doon sa communal namin? May record nga po kasi nagtitimbang kami ng gatas. Akong taga-record. Ay, ako din ang taga-tingin. Sabi ko, tama ba ito? Sabi, ay, oo. Sabi ko, nako. 8 liters lang po pinakamataas. A day, 4. Doon pa kabawasan na sa B0 po. Siguro first calving lang. Yung po lang din. Sabi ko, baka first calving, baka sa second calving iba naman. Tsaka, maigsi ang lactation period nila. 3 months lang wala ng gatas. 2 liters na lang. Pasyalan natin. Opo, pagkakain po. May tour pa pala tayo eh. Opo, sa communal farm po. Yung 50, Ayun pala eh. Opo, 50 heads. Opo. Nakwento mo kay Sir Buddy kung saan pupunta naman yung mga gatas nyo? Hindi po. Mamaya, Kasi di po namin nire-reveal yun. Sa planta lang po talaga. Hindi ba nare-reveal? Ayaw ng planta? Hindi po kasi po, ang planta po kasi ay parang kinukunan lang din. Opo, meron siyang ka-brother na parang marketing arm lang po talaga. Hindi po talaga Kaya hindi po namin nire-reveal. Yung milk feeding lang po nire-reveal through NDA. Opo. Hindi i-reveal na lang namin. Ay, hindi po pwede. Ako po ay isa sa treasurer ng KKM. Madadali po ako. Bawal po. Bawal po. Pero clue na iinom ba ng karamihan na yan? Yung mga Sa katulad sa may mga pera po, naiinom yun. Sa katulad namin, para kami pumasyal doon, hindi na, dito na kami nagdadirect sa amin. Opo. Kaya pa Ang goat's milk, kailangan i-pasteurize din? Hindi na? Kailangan din. Kailangan din. Ang mga umiinom ng unpasteurized ay yung mga, di ba, yung mga Indians. Minsan pupunta sila dito direct from Ano bang ay ngayon? Bakit? Bakit Ready to drink po nila. Kahit babies. Culture na siguro nila and syempre na-acclimatize na kung ano yung mga nasa sikmura. Nag-interview nga po ako dati, Doc, doon. Kasi 200 liters sila kung kumuha. Tuwing hapon, nagbigay na po kami ng schedule Saturday, Sunday. Minsan Friday meron din sa hapon. Sabi ko, anong ginagawa niyo po dito? Kasi sa India daw po, ang government nila, bawat bahay, binibigyan daw po ng tigigisang gatasang baka. Lalo may mga bata. Yun daw po yun. Kaya daw sila sanay. Sabi ko, nagpa-pasteurize po kayo? Hindi na kailangan. Sabi ko po, kahit daw baby, diba? Sabi ko, hindi ba yun? Sabi kasi ng pedya ng anak ko, hindi directly na gano'n, kailangan mo i-pasteurize, mami. Bakit sila? Hindi na kailangan i-pasteurize. Baby po yun. Pati yung Korea, nabili din po dyan. Kata mo nga naman. Sabi ko, yung iba naman, yung pong Singaporean, nag-stay dyan sa Villa Aurora Resort, sa tabi ng Co-op. Sabi niya, ilalagay lang daw niya sa bathtub, panligo lang with calamansi. Sabi ko, wow, yung fresh milk. 200 liters, binili niya. Ilalagay lang sa bathtub. Panligo lang niya? Opo. Yung Singaporean. Sabi ko, wow. Minsan lang niya pangpaligo? Ewan ko, doon po baka isang buwan niyang nililiguan. Sabi namin, ililigo lang, ilalagay sa bathtub, samantalang kami. Iniinom namin, kung uminom kami, isa-isang tasa lang kasi wala kaming ibebenta. Parang ganun po ang aming mga panano. Pero siya, nililigo lang.
So, kasi nag-i-interview po kasi kami, kailangan po kasi namin yung documentation. Gawa po ng nire-report po namin yun eh. Sabi, gawa po nagtataka ang KKMA, bakit konti na pipick upin namin? Boss, ay may umusap pong ganito, may walk-in na ganito kasi ganito. Oh, alam nyo ba, supply natin dapat for 5 a day, kailangan may supply natin. Alam mo, kontrata yon. Opo, sige po, sige po. Kaya kami nag-schedule na po dati, hindi kasi anytime na pwedeng bumili. Wala na po yun sa amin ngayon na anytime. Pero malaki yung katulad ng Indian community na pumupunta lang doon para... Opo, hindi po nasablay sila. Gusto kong tutuusin nga po dati araw-araw. May 200 liters sila. Kung saan 10 lugar galing Tayabas, Lucena, Calamba. Sabi ko, ba't dumadayo ko? Meron pa sa San Pablo. Iba daw yung lasa sa San Pablo, tsaka dito. Sabi ko, imposible. Panigatas lang yun ng baka. Tapos may na-discover kami. Tinanong namin kung saan sa San Pablo. Naisip namin, nung may sinabi siyang tao, may farm, ikinonfer namin, naku, nalaman namin, adulterated na pala. Kaya pala iba yung lasa. Kasi, sa isip lang naman namin, sabi namin, ay, malamang kaya iba yung lasa. Hindi na siya pure. Opo. Kasi mas mahal ang benta nila, Doc, 60 per liter. 60? Opo. Kaya lang hindi daw the same yung lasa. Pero kayo, magkano benta? 50 po. 50. Kasi si chairman naman, may surprise test dyan. Through milk analyzer. Galing naman po kay DTI. Kung ba po, hindi din naman po maiiwasa sa mga kasamahan ko na kung sino pa yung mapipera. Sila pa yung naghahalo ng tubig at gata. Opo. Tubig at gata. Kaya po nagkaroon po kami ng sanction sa mga ganyang mga membro. Talagang inano namin. Tinanggal po talaga. Nagkaroon ng pulisiya na may first offense, second offense. Nakakalungkot po ba yung mga ganun? Kung sino pong mayayaman, samantalang kaming 10 litro lang, 5 litro lang, nagsisikap kaming magdala, may gasolina din naman papunta sa collection center. Nagising din naman ng maaga, hindi matsatsaga. Kaya po, kung mapapansin nyo, yung dati kami 86, palit na siya ng paliit. Kasi nga po, pag kami po ay yung may surprise test, kasi kami nagtataka, ang ganda ng, nito, per management nito, bakit consistent ang gatas niya, itong 88, 85, 80. Ilang bang heads ang baka nito? Tapos malalaman namin sa technician, ganun lang yung baka niyan. Imposible kasi hindi pwede hanggang 3 months lang tumataas ang gatas mula from calving. Bakit ito consistent na ganito? Dala-dala ni chairman yung milk analyzer papunta sa farm noon. Naku nga, nakita. Adulterated na. Sige, gagatasan ng baka, gagatasan. Ko, ay 30 lang liters of milk. How about the rest na 50 plus? Water. Wow. Nakakalungkot po. May pag-apila pa siyang nalalaman. The first offense lang po yun. Second offense, gayon na naman. Pinalipas lang niya 6 months. Ganun na naman, consistent na naman tataas. Punta uli. Automatic tanggal. Pero mabuti na... KKMA na po nag-test. Dahil pinadala yung mga, namin, individual test. Sila na talagang kumuha sa aming bawat gatas. Talagang kuha. Kuha po doon. Sabi ko, tamo nga naman. Kasi marami maapektuhan. Kasi po sa quality, kita mo po, imagine, binabayaran namin siya, pero more on water pala siya. Hindi pala siya pure milk. Kaya kami nagtataka. Kaya nakakalungkot po, may mga ugali din ganoon. Sabi ko nga, Diyos ko po, bakit sila ganito? Samantalang kaming mga mas mahihirap pa sa kanila nagtsatsaga. Sila one time, big time. Nakakaya nila yun na haluan ng gano'n na ang dami nga naman nilang sinisweldo every 15-30, pero tubig pala yun. Ang tawag nila, daw po, gripo. Gripo na pala ng gatas yun. Hindi na siya gatas na ganyan talaga. Kasi dadala mo pa yun sa bulk tank mo, di ba? So, di ba titimbangin po yun? Sama-sama na siya pagkatimbang. Lilista lang. Nadisira na rin yung lahat ng... Ay di, lahat na po yung mababa na yung quality kasi mahalo na yung water doon. Unfair na unfair po sa mga katulad naming iilan lang. Meron pa nga po kaming taga-bundok na nagsasakripisyo na 7 litro sa umaga, 7 litro sa hapon. Hilis kamay pa po yun. Pero ang ganda ng quality ng milk niya. Pero yung isa, 80 plus. Hindi naalis sa 80.
87, 83, 85. Wow, galing nito. Doon po sa mga experience na yun, natuto kami na nagpa-farm area kami every month. Pero hindi nila alam kung anong date. Talagang, pati po milk equipment, kailangan po kasi ma-maintain yung cleanliness. Talaga pong pag hindi po nililinis after na magamit, meron din pong sanction sa amin. Kasi iba na din po ang quality noon. Ang presyo. Nagni-negative po kami sa 31. Nagbabayad kayo? Ay, siyempre po. Penalty pa? Sa KKMI. Kasi may minimit din si KKMI. Kailangan i-maintain mo yung ganitong quality. Ay, may mga tamad po sa amin na hindi naman po totally ang member. May mga tauhan silang hindi naka-close supervision sa mga tao nila. Kaya po, hindi nila namamalayan na hindi na naglilinis ng mga equipment na ginagamit. Eh, syempre po, pagkain yan. And then, disadvantage ng co-op, sama-sama din kayo sa, yun. Sa biyaya, sama-sama din na tatanggap. Sa kalokohan, ganyan din po. Magsasuffer naman. Bihira na nga po. Kaya ngayon sabi ko, kaya tayo paunti na ng paunti. Sabi naman ng mga founder namin, di baling umunti ng umunti, basta tapat. Kakaunti ang kita, pero tapat. At sapat lang. Hindi po yung, yung marami, kung panailuko naman, sabi ng aming mga founder, tama din naman nga po. Kasi sila daw po nung araw, sumasakay pa sa BLTV, pagdadala sa Alabang. Sa Alabang po pala dati Noon daw po, 14 pesos lang naabot ko yung 14 pesos. Ang litro. Yung animal industry ba? Ay, hindi po ba ano po siya, PDC. Philippine Dairy, ano po yun corporation. Tapos yun. Ino pa sila 14 pesos. 14 pesos po, naabot ko pa na. Dito pa yung payroll ko Tago po, kaya yun po yung naging nung lumaban ako ng, yung sa NDA, yung inanila naman Bell. Sabi niya, bakit nakatago yan? Simula po sa simula, nakatago po talaga yan. Kasi nag-EFS po ako every month Gawa aking darling ay auditor. Ino-audit niya na ako. Ano yan? Kumikita ka ba dyan? Sabi ko, oo naman, kumikita ako. Patingin nga. Ay, ako naman po hindi honest. 2 FS ko. May book 1, may book 2 ako. Kaya hindi ako honest doon kasi una, wala pa talagang kita. Ay, siya ayaw niya nung walang kita agad. Kasi sabi niya, pag wala daw kita, ba't ka pa magkukontinue sa negosyo? Eh, syempre, ganyan talaga sa negosyo. Syempre, kailangan mo munang i-invest mo muna yan. Hindi pa nakakikita yan. After a year pa yan, pag umana kaya sa kakakikita. Kaya, nung lang, 1 taon lang ako hindi tama yung FS ko na pinapakita sa kanya, bagamat sinabi ko din siya sa after. Tapos nung after a year na yan, ayan na yung kitang tunay, yan yung payslip, yan yung lahat, yan yung dividendo, yan yung IOC, Interest on Capital. Sabi niya, wow, ang ganda pala nito. Inasaan yan? Yan, nasa passbook, tingnan mo. Sabi, okay, yan. Kaya po utay-utay kami nakaabil ng land. Utay-utay. Yung mo, para sa asawa mo, yung book 1 mo. Opo, kasi, hindi po, kasi ang lalaki po kasi, hindi po, sa kanya kasi siya, maluho po ba sa sarili? Laging bili ng motor. Ganun. Ako hindi. Aanin ko yung motor. Kaya ang daming motor. Ang dami ko niya nandiyan. Meron pang, yun, nandoon. Iba sa yung mga motor. Ako ayaw ko nung motor. Ayan, panahon pa ni Mahuma mula sa simula. Ayoko po kasi ng ganun. Kasi ako, gusto ko ay fixed asset. Ay sabi ko, matutulugan ba natin niya ang motor mo pag tayo pinalayas na dito ng ating mga kamag-anak? Sabi, hindi na ipagbibili ng mga kamag-anak mo, maaawayin sa iyo dahil kayo walang bahay. Sabi nga, hindi mo pwedeng i-base yung ganun. Sabi ko, kailangan natin talagang matuto na mag-save tayo. Ay, siya po ba yung sabi niya, ngayon nga lang ako kumikita ng maayos. Ngayon ko lang nabibili yung gusto ko, mga sapatos. Kung matutumba na yung show rack namin sa mga brand na sapatos. Sabi ko, oo. Ay, ako hindi iyon. Kasi magkaiba kami ng way of life. Kasi siya, laking bayan. Ako naman dito. Bagamat nung sa bayan na din. Kaya lang, magkaiba po talaga kami. Pag magkaiba yung namin, kaya natuto ako sa kanya mag-cheat ng FS. Oo, kasi yung FS na yon at least nasa bangko, kaya after a year, ayan na yun, ito yun. At least naging honest naman ako sa kanya. At least may pupuntahan na, kumbaga sabi nga, kinonfess ko din po yun sa pare, sabi niya, white lies lang yan kasi in good naman yan. Sabi ko, tamo,
Pero itong bahay mo, ma'am, yung old na bahay mo, ito yung nasa loob. Opo, yan po yung ancestral house namin dito ng tatay ko. Na akala niya, ito yung mapapamana sa kanila, magkakapatid. Eh, sila lang yun nanditong kapatid. Hindi naman, kasi nga, ang binasihan po, ang nagbahagi po kasi nabubuhay niyang tiyahin. Ito yung kinuha nung kanyang tiyahin. Ang ibinigay po sa aming amang magkakapatid ay yun. Binahagi po yung kalahating hektarya. May 2.2 po yun, hinati sa kanilang 4 na magkakapatid. Eh, yung sa madre nilang kapatid, sa kanila na rin napunta. Sa mga tatay na din po, di lumaki-laki ng konti. Kaya po itong tayo namin 2.2. Malaki itong bagong bahay, oh. Ay, sa gatas po galing. Sa gatas. Sa baka, gatas, kinakal. Kahit po makita niyo yung passbook, nandun na yun, nakalagay. Kahit ano na. Kasi po may isa akong bangko na pina-close account ko na kasi po yung asawa ko sabi niya, maku-question ka niyan. Bakit? Eh kasi, bakit ka nakaipon ng ganito? Aba, tingnan mo nga. Hindi, wala pa naman ako sa co-op. Ako nandito pa. Tingnan mo, hindi pa. Kasi ako hindi pa po nag-ooperate sa, bilang manager. Kasi ako po ay board of director. Ako po ay per dime lamang. Magkano lang po ang araw na, ang per dime namin a month noon? 150 pesos. Appear during meeting. 16 years akong ganun. O ay, samantala sabi ko dito, nag-o-audit naman po kami noon sa co-op ako. Ay, pero, libre kain lang po kami doon. Wala naman po kami ng allowance. Eh, dito nga po, ay, sabi ko, Lati, baka tingnan mo nga, may hawak ako na mula sa papel ng NDA. Binili ni NDA, kasi si NDA, lagi akong binibilan at least 2 heads a year naman. Ayun, dinadala sa Mindoro. Kaya, sabi ko, may mga dokumento akong hawak. Ay, ba't ako kukwestiyonin nila? Sabi ko, ayun, lahat ay galing sa baka, sa gatas. Kasi, kaya nasa akin ng resibo lahat, interest on capital, dividendo. Every year. Naka-confile lang po dyan sa vault. Kaya sabi ko, hindi pwede. May vault si ma'am. Ay, hindi sir. Kaya kailangan ng vault kasi yung mga file pong yun napakahalaga. Kumbaga, pwede mong i-trace. Meron akong panglaban. Ito, Opo, kumbaga gusto ko naman po yung legit. Ayoko po kasi ng mga bagay na yun po talaga yun. Kaya nung inihayin kong ganyan lamesa noon, yun din daw yung points ko kung bakit ako nanalo noon sa natatanging magagatas ng Pilipinas. Nung pong kompleto yung document. Opo, mula sa simula, opo. Na nagsimula sa 5 litro, tapos gano'n nun, ayun. Tapos natago mo pa yung 5 litro times 14 pesos. Opo. Mamaya, ilalabas ko po yung yung scrapbook. Scrapbook ko. Nandyan po. Papakita ko sa inyo para makita nyo talaga. Nandun yung RO. Ay, kaya Dok, sabi ko, kasi sabi niya, ganito yung kinikita mo? Ayun, tingnan mo. Nandyan talaga. Ilalabas at lalabas naman po talaga doon kasi po ay nandun nga po sa scrapbook. Hindi papayag si Mambel. Alam mo si Mambel. Hindi yung papayag na hindi ko papakita. Yan po. May perma ng treasurer, may perma ng lahat. Kaya po masasabi kong maganda talaga ang paggagatas. Kaya hindi nyo po natatanong, panay halos babae ang magagatas sa palkon. Mas marami ang magagatas sa babae kasi hindi nagiinom ang mga babae. Ang mga lalaki po kasi dito sa lugar namin ay mahilig ding uminom. Teka, ako muna maghahain tangali at saglit ako. Kukunin ko na. Ate Lucy! Walang po ako ng dessert of this. Yung inspiration ko. Pinakwento ko sa'yo. Ayan, mag-wash tayo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.